Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ng kakaiba si Kang Hayen. Naisip niya na may nakatitig sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang ang head chef ng mansyon pala iyon. Nagtitigan sila, at nagtataka si Kang Hayen kung bakit parang may mga laser na nagmumula sa mga mata nito. Naisip ni Kang Hayen, bakit nakatitig sa akin ang chef na ito na parang may laser sa mga mata? Hindi alam ni Kang Hayen, hindi lang basta nakatitig sa kawalan ng head chef. Sa katunayan, hinahangaan niya ang pagkakataong makita ang batang ito na may kilalang palayaw. Ang batang nang aakit ng mga tao sa pamamagitan ng mga kakaibang pagkain. Matagal nang gustong mahawakan ng head chef ang hinaharap na henyo sa pagluluto na ito. At ipaintindi sa kanya kung paano hawakan ang malalaking liga sa larangan ng pagluluto. Sa ilalim ng kanilang matalim na tingin, nakaramdam ng pagkabalisa si Kang Hayen. At bumulong sa nanginginig na tono, "Salamat po sir, sa pagkain." Tahimik na sumisigaw ang head chef sa tuwa. Sigurado siya na kapag natikman ng batang ito ang kanyang pagkain, maiintindihan nito ang malaking pagkakaiba sa kanilang antas ng kasanayan. Ngumiti ang head chef at tumugon ng may init. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay may bahid ng kalokohan, na nagpaisip kay Kang Hayen. Bakit niya ako tinitingnan na parang lason ang pagkain? Inalis ni Kang Hayen ang kanyang paranoia at nagpas siyang mag-focus sa pagkain. Ang pagkaing inihahain sa maharlikang mansyon ay tiyak na inihanda ng pinakamahusay na chef sa imperyo. Iyon ang dahilan kung bakit napakaganda ng itsura nito. Nais malaman ang lasa ng mga pagkain. Sinimulan ni Kang Hayen ang isang kutsarang creamy white potato soup. Habang tinitikman niya ito, agad niyang naramdaman ang mas masarap na lasa kaysa sa karaniwang sopas. Na parang gawa ito sa gatas ng kambing. Ang texture ay makinis at magaan. Gayunpaman, para sa kanyang nakaugali ang panlasa, kulang ito sa lasa para magkaroon ng tapang ang pagkain. Lumipat siya sa mga sausage. Labis na humanga si Kang Hayen. May napakalakas na lasa na namumukod-tangi. Maayos ang timpla sa bawat kagat at perpekto ang texture. Hindi napigilan ng head chef ang pagiging mayabang. Nagtanong siya sa halos nanunuyan na tono. Kaya, pasok ba sa panlasa mo ang pagkain? Bagamat kalmado sa labas, puno siya ng kayabangan. Iniisip na si Kang Hayen ay kulang sa karanasan o panlasa upang punahin ng maayos ang kanyang pagkain. Pagkatapos, si Kang Hayen, sa kanyang masayang tono, biglang sumigaw at lumiwanag ang mukha sa isang malaking ngiti. Ang pagkain ito ay napakasarap, bulalas niya, na ikinagulat ng kanilang mga mata. Sabik siyang nagpatuloy sa pagpuri sa kanya. Ang steak ay lutong-luto, at ang mga sausage ay napakasarap. Bagamat magaan ang texture, ang sopas na ito ay may lahat ng lasa na maayos na pinagsama para sa buong putahe. Isang perpektong pagkain. Nagulat ang head chef sa tunay na papuri. Kaya tumugon siya ng casual. Ngunit sa loob, puno siya ng pagmamalaki. Kahit ang batang kilala sa kanyang pambihirang panlasa ay kinikilala ang kadakilaan ng aking pagkain. Habang patuloy na nag-e-enjoy si Kang Hayen sa pagkain, ang ngisi ng head chef ay lumambot at naging isang nasisiyahang ngiti. Sa gitna ng lahat ng excitement, sinabi ni Randolph kay Kang Hayen, hinihiling sa kanya na ilabas ang lahat ng pagkaing inihanda niya para ibahagi sa lahat. Sumang-ayon si Kang Hayen nang may sigasig at sinabi, dapat ko na itong ilabas ngayon. Dahil kumakain na ang lahat. Binuksan ni Kang Hayen ang kanyang kahon at naglabas ng potato pancakes sa pulong. Hiniling niya sa kanilang lahat na tumikim ng kaunti. Ang Lord ay kitang-kita ang excitement at tuwa sa pagkakataon na matikman sa wakas ang luto ng lalaking nagkamit ng kasikatan, dahil sa kanyang mahiwagang mga likha sa pagluluto. Nang makita ng head chef ang potato pancakes, kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. Ano naman kaya iyon? Gayunpaman, inalok din siya ni Kang Hayen ng isang bahagi at inirekomenda na kainin ito kasama ang sarsa na dala niya. Halos hindi makapaniwala ang head chef na ang kakaibang pagkain ito ay iniaalok sa kanya. Hindi pa niya kailanman narinig ang ganitong putahe sa kanyang buhay. Habang pumupuno sa hangin ang masarap na amoy ng mga pancake, hindi napigilan ng mga trabahador at ibang kusinero. Ang langit nung amoy pa lang ay garantiya na masarap ang pagkain. Gayunpaman, nang nag-aatubiling kumuha ang head chef ng isang piraso ng pancake, tiniyak niya sa kanyang sarili. Anuman ang sabihin ng sinuman,
Walang paraan na makakakumpetensya ang pagkain ito sa aking luto. Ngunit sa sandaling natikman ng head chef ang pancake, nabigla siya sa isang realisasyon na hindi niya inaasahan. Ito ay kahanga-hanga, perpektong texture, malambot ngunit pino, na may perpektong ratio ng malasa at maalat. Kahit sa pagtatangkang magpakalma, sa gayong pagkamangha kung paano ang isang bagay na tila simple, ay naging napakakomplikado. Sa likuran, tuwang-tuwa si Rice Cake sa kanyang kinakain. Sinimulan ng head chef na suriin ang putahe, ang mga sangkap. Pareho ba sila sa ginagamit ko sa aking sopas? Tanong niya sa sarili. Gayunpaman, sa kabila ng tila pagkakatulad sa mga pangunahing sangkap, ang lalim at pagpapatupad ng luto ni Kang Hayen ay higit na lumampas sa kanyang sariling pangunawa. Nang matapos kumain ang head chef, bumagsak ang kanyang pride at nagsimula siyang mag-hallucinate. Sa kanyang isipan, nakita niya si Kang Hayen na nakatayo sa tuktok ng isang matayog na pader ng talento. Nanunuya sa kanya, kaya mo bang gumawa ng ganito? Nahihiya at biglang tumayo ang head chef at tumakbo palabas ng silid, sumisigaw habang umaalis. Ipapakita ko sa iyo, Kang Hayen. Nagulat si Kang Hayen sa dramatikong reaksyon ng chef at nagtanong sa pagkalito, ano ang gusto mong ipakita sa akin? Ngunit umalis na ang head chef. Ang City Lord, na nagmamasid sa buong eksena, ay tumawa sa amusement. Ang pagkakaroon ng karibal ay walang dodang magbibigay inspirasyon sa personal na paglago, komento niya na may ngiti. Sa huli, ang kompetisyong ito ay mas magpapasarap lang sa kanilang pagkain. Tanong ni Randolph na nakaupo sa tabi ng Lord. Hindi mo ba pagpapahingahin ang chef? Ngunit basta na lang winaksi ng City Lord ang tanong gamit ang kanyang kamay at kumain pa ng potato pancake. Ang pagkain ito ay kahanga-hanga, talagang napakasarap, bulalas niya, namamangha sa kanyang kasiyahan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kailangan natin ang kalakalang ito. Bumulong siya ng madilim, sa isang paraan, gusto nila ang ginagawa natin. Gayunpaman, si Kang Hayen ay naguluhan sa malabo at mahiwagang pahayag ng City Lord. Nang bubuksan na niya ang kanyang bibig upang magtanong, ngumiti ang City Lord at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ang pamilya Robuntos ay nagprotekta sa hangganang kagubatan sa loob ng maraming henerasyon. Dahil dito, nagtamasa kami ng monopolyo sa kalakalan ng mga bihirang uri na matatagpuan sa kagubatan. Dahil dito, ang aming pamilya ay naging isa sa 5 dakilang pamilya ng kaharian, ngunit iyon ay nakaraan na. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses habang nagpapatuloy siya. Ngayon, gusto kong itayo muli ang lupaing ito at ibalik ang pamana ng aking pamilya. Upang gawin iyon, kailangan ko ng isang taong may natatanging kasanayan at kaalaman tulad mo. Tumingin ng diretsyo ang City Lord sa mukha ni Kang Hayen. At sinabing iniaalok ko sa iyo ang papel bilang tagapamagitan para sa kalakalang ito. Tutulungan mo ba kami? Ang tiwala ng City Lord ay hindi na nakasalalay sa mga ordinaryong tao, kundi kay Kang Hayen lamang. Nagulat si Kang Hayen sa pananampalataya ng City Lord sa kanya at sa sorpresa na alok na maging tagapamagitan para sa kalakalan. Gayunpaman, nang malaman ito ng bishop, lubos siyang nagulat. Ipinaliwanag ng lalaking nagdala ng balita na hindi malinaw kung paano nagaganap ang kasunduan, ngunit positibo siya na si Kang Hayen ang nakikipagnegosasyon nito. Para sa bishop, ang pangalang Kang Hayen ay isang tinak sa kanyang lalamunan. Bumantong hininga siya, hindi ito ang unang pagkakataon na nakialam si Kang Hayen sa kanyang mga plano. Una niyang ginulo ang City Lord na nagdala ng puting lobo sa teritoryo, at tinuring ng bishop ang lahat ng bagay bilang kasuklam-suklam. At ngayon, nagtatatag ito ng kalakalan sa mga barbaro at hindi karapat-dapat na nilalang nakilala bilang mga beastmen. Para sa bishop, ang pakikipagkalakalan sa mga beastmen ay isang insulto sa kanilang mga turo tungkol sa kahusayan ng sangkatauhan. Mas masahol pa, kung magtagumpay ang kalakalang ito, lalago ang impluwensya ni Kang Hayen. At kung magpapatuloy ito tulad nito at nakuha ni Kang Hayen ang lahat ng deal, bababa ang kanyang kapangyarihan at bilang ng kanyang mga tagasunod. Hindi niya papayagan na mangyari ang kalakalang ito sa anumang halaga. Ngunit ang tunay na problema ay kung paano niya pipigilan ang kalakalang ito. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at sinabi sa kanyang tauhan na hindi nila pipigilan si Kang Hayen. At iniutos niya sa kanyang tauhan na alamin kung saan magaganap ang pulong.
Nagulat ang lalaki, ngunit ang bishop ay may masamang ideya na kung alam niya ang lugar at oras ng pulong, sisirain niya ang pulong at sa ganitong paraan ay mapapatay niya ang 2 ibon sa isang bato. Dahil mawawala kay Kang Hayen ang tiwala ng parehong partido. Nasisiyahan sa kanyang plano, ngumiti ng masama ang bishop at Bam-ulong. Ang pagkakataong ito ay tiyak na ipinadala sa akin ng Diyos mismo. Ngayon ang mga kampana ng simbahan ay tumunog, at ipinagpatuloy ng bishop ang kanyang banal na kilos. Dumating na ang oras para makipagpulong sa kongregasyon para sa gabing misa. Habang pumapasok ang bishop sa kapilya, sumabog ang mga nakatipong tagasunod sa mga ngiti at bulungan ng kagalakan. Hindi nila alam ang kanyang mga plano at kasamaan, nakikita lamang ang banal na figure na gumagabay sa kanila. Itinaas ng bishop ang kanyang kamay, naghuhudyat ng katahimikan at kinausap ang kongregasyon sa isang mainit ngunit may awtoridad na tono. Habang nakatingin sa isang maliit na batang babae na nagngangalang Mitchell na mahigpit na nakahawak sa isang manika malapit sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang mukha at sinabi sa kanya, "Mitchell, iyon din ang manika na dinala mo noong nakaraan, hindi ba?" Ang maliit na batang babae ay lumiwanag sa excitement at tumango. "Oo, Bishop, ito ang paborito kong manika," masaya niyang bulalas. Tumawa ng mahina ang bishop. "Ah, ito ay isang cute na tuta, hindi ba?" Sabi niya, sinusubukang tuyain ang sigasig ng bata, ngunit mabilis siyang itinama ni Mitchell. "Hindi, Bishop, hindi ito tuta, ito ay isang malakas na puting lobo." Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang sinasabi niya ito. Ang puting lobo ay isang banal na nilalang na nagtataboy ng malas. Kaya naman napakapopular ng mga manika ng puting lobo sa bayan. Sa pagbanggit ng puting lobo, hamina ang ngiti ng bishop na iirita. Kinuha niya ang manika sa kamay ng bata at hinawakan ito ng may paghamak sa leeg. Ang mga kwentong ito tungkol sa mga puting lobo ay walang iba kundi walang base ang mga pamahiin, malamig niyang sabi. Nawala ang maliwanag ng ngiti ni Mitchell, nasira ang kanyang kaligayahan sa mapanghamak na tono ng bishop. Hindi pinansin ang mga iyak ng maliit na batang babae, nadurog ang puso ni Mitchell at nagmakaawa na ibalik ang kanyang manika. Gayunpaman, hindi pinansin ito ng bishop. Bakit labis na sinasamba ng mga simpleng isip na taong ito ang nilalang na ito? Sa kanyang paningin, ang puting lobo ay isang representasyon ng hamon laban sa kanyang mga turo. Mahigpit na niyakap ng bishop ang manika sa kanyang dibdib. Iniisip na ang bulag na pagkahumaling na ito sa puting lobo ay magtatapos ngayon. Samantala, sa palasyo, si Tori, tahimik na binabantayan si Rice Cake. Na parang matutulog anumang oras. Si Kang Hayen, na nakaupo sa tabi niya, ay lubos na abala sa kanyang mga iniisip kaya hindi niya ito napansin. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ng City Lord. Ikaw ang magiging tagapamagitan. Kahit na ang posisyon ng tagapamagitan ay tila hindi masyadong mahirap. Hindi mapigilan ni Kang Hayen ang kanyang sarili na makaramdam ng tensyon. Kung ginawa na lang ako ng City Lord na namamahala sa pagkain. Mas madali sana iyon. Tiningnan ni Kang Hayen si Rice Cake na nakahiga ng medyo nakasimangot. May interes, yumuko si Kang Hayen at tinanong siya, "Ano ang problema ngayon?" Hindi sumagot si Rice Cake. Ngunit nakita ni Kang Hayen kung saan nakatuon ang kanyang tingin, at tumawa siya nang malaman niya kung ano ito. Sinasabi sa kanya, "Naghahanap ka ba ng potato pancakes?" Tanong ni Kang Hayen nang may panunukso. Kung oo, dapat mong malaman na wala nang natira. Naubos na nilang lahat. Hindi natinag si Rice Cake sa paliwanag na ito. Mayroon pa rin itong aura ng kawalang kasiyahan, at ang kanyang ugali ay nagbigay kay Kang Hayen ng ideya. Maaari itong gumana. Tumataas ang kanyang excitement mula sa kanyang kalooban. Kung ang pagluluto ang kanyang forte, hayaan niyang gamitin iyon upang makagawa ng magandang impresyon para sa pulong na magaganap. Marahil sa paghahanda ng isang nakakaakit na merienda para sa lahat ng dadalo, maaari nitong mapakalma ang mga nerbiyos at magkaroon ng maayos na pagtanggap.